Isang malakas na kalabog ang gumising kay Carlos mula sa mababaw niyang pagkakatulog. Napabalikwas siya sa kama, ang puso niya'y tila nakikipagkarera sa loob ng kanyang dibdib. Anong oras na? Madaling araw. Ang buong mansyon ay nababalot sa isang madilim at malagim na katahimikan. Maliban sa tunog na yon, isang tunog ng pagkabasag. Dali-dali siyang lumabas ng kwarto, ang bawat hakbang niya'y mabigat sa mamahaling sahig na gawa sa nara. Sinundan niya ang sinag ng ilaw na nagmumula sa ibaba, sa granding sala kung saan nakasabit ang malaking larawan ni Daniela, ang yumaon niyang asawa. At doon, natigilan siya. Nakatayo sa gitna ng sala si Valentina, ang kanyang 6 na taong gulang na anak. Nakatitig ito sa larawan ni Daniela, na ngayon ay basag na ang salamin at nakahandusay sa sahig. May maliit na hiwa sa kamay ng bata, at mula roon ay tumutulo ang isang butil ng dugo. Pumapatak sa puting-puting marmol. Pero hindi umiiyak si Valentina. Hindi siya gumagalaw. Walang emosyon sa kanyang mga mata. Para siyang isang manika na walang buhay, nakatitig lang sa nawasak na alaala ng kanyang ina. Valentina? Tawag ni Carlos, pilit pinapakalma ang sariling boses. Walang sagot. Lumapit siya. Dahan-dahang hinawakan ang balikat ng anak. Malamig ito. Kasing lamig ng hangin sa loob ng mansyon. Kasing lamig ng puso niya mula nang mawala si Daniela. Kinabukasan, ang katahimikan sa almusal ay mas masakit pa kaysa sa ingay ng nabasag na salamin. Napakalaki ng kanilang hapagkainan. Sapat para sa 20 tao. Ngunit tanging sila lang dalawa ni Valentina ang nakaupo. Tanging ang tunog ng kubyertos na tumatama sa pinggan ang maririnig. Anak, ubusin mo ang pagkain mo, sabi ni Carlos, hindi tumitingin sa anak. Nakatingin siya sa bakanting upuan kung saan dating umuupo si Daniela. Hindi sumagot si Valentina. Pinaglaruan lang nito ang pagkain gamit ang tinidor. Napabuntong hininga si Carlos, isang buntong hiningang puno ng pagod at pagkatalo. Ano pa bang dapat niyang gawin? Sinubukan na niya ang lahat. Ang pinakamagagaling na doktor, mga therapist, mga laruan. Pero ang boses ng kanyang anak ay tila tuluyan ng nilamon ng kalungkutan. Nang araw ding iyon, sa kanyang home office, sinimulan niyang basahin ang mga aplikasyon para sa bagong kasambahay na mag-aalaga kay Valentina. Halos lahat ay pare-pareho lang. Walang espesyal. Sir Carlos, sigurado po ba kayo rito? Tanong ni Doña Dolores, ang matandang private tutor ni Valentina, habang inilalapag ang isang tasa ng kape sa kanyang mesa. Hindi po biro ang sitwasyon ni Valentina. Kailangan niya ng isang profesional. Sinubukan na natin ang mga profesional, Dolores. Walang nangyari. Sagot ni Carlos, hindi inaalis ang tingin sa mga papel. Ilang sandali pa, pumasok ang huling aplikante. Ang pangalan niya ay Carmen. Simple ang kanyang suot na bestida at ang kanyang buhok ay nakatali lang sa likod. Ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. Isang uri ng katatagan na hindi mo aakalain sa isang babaeng taga-probinsya. Bakit ko dapat kunin ang serbisyo mo, Miss Carmen? Tanong ni Carlos. Ang boses ay malamig at pangnegosyo. Tumingin si Carmen ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi ito natinag sa awtoridad na ipinapakita niya. Sir, mahinahon nitong sagot. Dahil alam ko po ang pakiramdam na makulong ang boses mo sa loob. Natigilan si Carlos. Sa lahat ng nakausap niya, ngayon lang may nagsabi ng ganoon. Isang simpleng pangungusap, pero tumagos iyon sa pader ng yelo na matagal na niyang binuo sa paligid ng kanyang puso. Pinagmasdan niya si Carmen. Isa lang siyang simpleng babae mula sa Batangas. Anong magagawa niya na hindi nagawa ng pera at ng mga eksperto? Ngunit sa gitna ng kanyang pagdududa, may isang maliit na tinig sa kanyang isip. Isang tinig na desperado nang sumubok ng kahit ano. Okay, tinatanggap ka na, sabi niya. Ikinagulat maging ng sarili niya. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Carlos. Pabalik-balik siya sa kanyang silid. Iniisip kung tama ba ang kanyang naging desisyon.
Dahil sa hindi na makatulog, napagpasyahan niyang lumabas. Ang mansyon ay muling tahimik. Ngunit habang naglalakad siya sa pasilyo, may narinig siyang isang mahinang tunog. Isang himig. Sinundan niya ito. Dinala siya nito sa tapat ng silid ni Valentina. At doon, nakita niya si Carmen. Hindi ito natutulog sa sarili niyang kwarto. Nakaupo ito sa sahig, sa labas mismo ng pinto ni Valentina. At habang nakasandalang ulo sa pader, mahina itong umaawit ng isang lumang kundiman mula sa kanilang probinsya. Isang oyayi na puno ng pag-asa at pag-aalaga. Napatigil si Carlos sa kanyang kinatatayuan, nagtatago sa dilim. Pinakinggan niya ang boses ni Carmen. Hindi ito perpekto, pero puno ito ng isang uri ng init na matagal nang nawala sa bahay na ito. Isang init na unti-unting tumutunaw sa yelong, matagal nang bumabalot sa kanyang dibdib. Napailing si Carlos. Ano ba itong iniisip niya? Isa lamang itong kanta. Isang simpleng oyayi. Paanong magagawa nito ang hindi nagawa ng siyensya? Ngunit habang pinagmamasdan niya si Carmen na nakapikit habang umaawit, tila ang buong kaluluwa nito ay ibinubuhos sa bawat salita. Naramdaman niyang may mali sa kanyang pananaw. Hindi ito isang pagtatanghal. Ito ay isang panalangin. Isang dalisay na hiling para sa kapayapaan ng isang batang nasasaktan. Naalala niya si Daniela. Sinubukan din nitong kantahan si Valentina noon. Pero ang mga kanta nito ay mula sa mga mamahaling music box. Perpekto ang tono pero walang kaluluwa. Ang himig ni Carmen ay iba. Galing ito sa lupa, sa karanasan, sa isang pusong tila nakakaunawa ng sakit. Hindi na niya namalayan kung gaano siya katagal na nakatayo roon sa dilim, isang anino na nagmamasid. Sa huli, dahan-dahan siyang tumalikod at bumalik sa kanyang silid. Pilit na iwinawak siyang eksenang nakita. Ngunit kahit na nakahiga na siya sa kanyang malawak at malamig na kama, ang himig ng oyayi ni Carmen ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ang bilyonaryong si Carlos Mendoza, isang lalaking kayang bilhin ang lahat, ay nakaramdam ng isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Isang maliit, nanginginig, ngunit hindi maikakailang sinag ng pag-asa. Napakalaki ng bahay ni Sir Carlos. Ito ang unang pumasok sa isip ni Carmen habang naglilinis siya sa sala. Sa Batangas, ang buong bahay nila ay kasya lang yata sa kusina ng mansyon na ito. Ang sahig ay kumikinang. Ang mga muebles ay mukhang mas mahal pa sa lahat ng ari-arian ng kanilang pamilya. At ang katahimikan. Ang katahimikan ay nakakabingi. Para siyang multo na gumagalaw sa isang museo. Isang museong puno ng mga mamahaling bagay ngunit walang buhay. At sa gitna ng lahat ng ito ay si Valentina. Nakaupo ang bata sa isang sulok, yakap-yakap ang isang manika na kasing ganda niya. Hindi ito kumikilos, hindi ito nagsasalita. Paminsan-minsan, titingin ito sa kanya. Ngunit ang mga mata nito ay blanko, tila tumatagos lang sa kanya. Valentina, malambing niyang tawag. Gusto mo bang maglaro? Walang sagot. Niyakap lang lalo ng bata ang kanyang manika. Napabuntong hininga na lang si Carmen. Hindi niya ito pipilitin. Naalala niya ang bili ng kanyang lola. Ang mga bulaklak na pilit binubuksan ay madaling malanta. Hayaan mo itong mamukadkad sa sarili niyang panahon. Kaya't hinayaan niya muna ang bata. Pumunta siya sa kusina upang maghanda ng merienda. Habang naghihiwa siya ng mga gulay, isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Kumuha siya ng isang karot. Pinutol niya ito ng bahagya sa ibaba para makatayo. Kumuha siya ng dahon ng pechay at itinali sa likod nito na parang kapa. Gamit ang maliit na kutsilyo, inukitan niya ito ng mga mata at bibig. Nilikha niya si Ginoong Karot. Sunod, kumuha siya ng patatas at binalutan ng puting tela. Ginawa niya itong isang maliit na multo na may malungkot na mukha. Dala ang dalawang tau-tauhan, bumalik siya sa sala.
Umupo siya sa sahig, hindi kalayuan kay Valentina, at sinimula ng isang tahimik na palabas. Pinagalaw niya si Ginoong Karot na parang isang matapang na bayani. Pinalipad-lipad niya ito sa ere. Pagkatapos, dahan-dahan niyang pinalapit ang multong patatas. Nagkunwari siyang natatakot si Ginoong Karot. Nagtago ito sa likod ng isang unan. Walang salita. Puro kilos lang. Sa una, hindi siya pinapansin ni Valentina. Ngunit paglipas ng ilang minuto, napansin ni Carmen sa gilid ng kanyang mata na ang bata ay dahan-dahang sumusuyap. Ang mga mata nito, na dati blangko, ay may bahid na ng kuryosidad. Itinuloy ni Carmen ang kanyang palabas. Naghabulan ng karot at ang patatas. Nagpagulong-gulong sila sa sahig. Sa huli, nagyakapan ang dalawa at naging magkaibigan. Pagkatapos ng kanyang munting dula, napansin niyang mas malapit na sa kanya si Valentina. Hindi na ito nasa sulok. Ngumiti si Carmen. Dahan-dahan, kinuha niya ang isang maliit na panyo mula sa kanyang bulsa. "Valentina," sabi niya sa pinakamalambing na boses. Itinago niya ang kanyang mukha sa likod ng panyo. "Bulaga," sabi niya. Sabay ngiti nang ipakita muli ang mukha. Walang reaksyon ng bata. Inulit niya. "Bulaga." Muli, wala. Pero sa pagkakataong ito, nakita ni Carmen ang bahagyang paggalaw sa gilid ng mga labi ni Valentina. Hindi sumuko si Carmen. Inulit niya ulit. Ngayon ay may kasamang nakakatawang itsura. La. At nangyari na nga. Isang tunog ang lumabas mula sa bibig ni Valentina. Hindi isang salita, kundi isang mahina, halos pabulong na halakhak. Isang tunog na parang isang maliit na kampana na matagal nang hindi naririnig. Napuno ng luha ang mga mata ni Carmen, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa purong kagalakan. "Narinig mo ba yon, munting anghel?" Bulong niya sa sarili. "Ang ganda ng tawa mo." Sa sobrang tuwa, hindi niya namalayan ang pagbukas ng pinto sa kanyang likuran. "Anong ingay yan?" Ang boses ni Carlos Mendoza ay pagod, ngunit bigla itong natigil. Nakatayo siya sa may pinto. Hawak ang kanyang briefcase, nakatingin sa eksenang nasa harapan niya. Nakita niya si Carmen na nakaupo sa sahig, may luha sa mga mata. At nakita niya si Valentina, ang kanyang tahimik na anak, na may isang maliit, totoong nangiti sa mga labi. Isang ibang ngiti, isang tunay na ngiti. Binitawan niya ang kanyang briefcase. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay hindi niya narinig. Ang tanging nakikita at naririnig niya ay ang himalang nagaganap sa kanyang sala. Tumingin siya kay Carmen, hindi makapaniwala. Ang babaeng ito? Paano? Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang matinis na tunog ng doorbell ang bumasag sa mahiwagang sandali. Bumukas ang pinto at pumasok si Isabela. Nakabihis ng isang eleganteng damit. Ang mukha ay puno ng kolorete at pagkamataas. Nakita niya ang eksena. Si Carlos na natulala at si Carmen na nakaupo sa sahig kasama si Valentina. Tinaasan niya ng kilay si Carmen mula ulo hanggang paa na para bang isa itong dumi sa mamahaling carpet. Tumingin siya kay Carlos. Ang boses ay puno ng pang-aalipusta. "Carlos, seryoso ka ba? Hinahayaan mo ang anak mong makipaglaro sa ganitong klase ng tao?" Ang mga salita ni Isabela ay parang lason na kumalat sa hangin. Sinisira ang mahiwagang sandali na nasaksihan ni Carlos. Naramdaman niya ang pag-akyat ng inis sa kanyang lalamunan. Tumingin siya kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. "Empleyado ko siya, Isabela," mariin niyang sabi. "Ang bawat salita ay may bigat. At dito, sa pamamahay ko, matuto kang gumalang." Natigilan si Isabela. Ang kanyang mapagmataas na mukha ay napalitan ng pagkagulat at pagkatapos ay galit. Hindi siya sanay na sinasagot ng ganoon, lalo na ni Carlos. Walang imik, padabog siyang tumalikod at lumabas ng mansyon. Ang tunog ng kanyang takong ay sumasabay sa pintong malakas na isinara. Nang mawala na si Isabela, muling bumalot ang katahimikan.
Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Ang dating payapang sandali ay nabahiran na ng tensyon. Ibinaling ni Carlos ang kanyang atensyon sa kanyang anak. Nakita niyang dahan-dahang lumapit si Valentina kay Carmen at yumakap sa binti nito, tila naghahanap ng proteksyon. Isang kakaibang kirot ang naramdaman ni Carlos sa kanyang dibdib, kirot na hindi niya maintindihan. Lumuhod siya para maging kapantay ng kanyang anak. Pilit siyang ngumiti. Valentina, anak, halika kay Daddy. Inilahad niya ang kanyang mga kamay. Ngunit si Valentina ay umiling lang. Mas lalong humigpit ang yakap kay Carmen. Para siyang sinampal. Ako ang ama. Ako ang nagbibigay ng lahat. Ngunit sa isang iglap, tila mas pinipili niya ang isang estranghera. Ang babaeng ito, na ilang araw pa lang dito, ay tila nakuha na ang loob ng kanyang anak sa paraang hindi niya kailanman nagawa. Hindi ito pasasalamat ang nararamdaman niya ngayon. Ito ay selos, isang madilim at nakakainis na pakiramdam. Sir Carlos, mukhang malalim ang iniisip ninyo. Napalingon si Carlos, si Doña Dolores, nakatayo sa kanyang likuran, may dalang isang tasa ng tsa. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala, ngunit may ibang kislap sa mga mata nito na hindi niya nabasa. Ayos lang ako, Dolores. Formal niyang sagot habang tumatayo. Pasensya na po, sir, pero hindi ko maiwasang mapansin. Patuloy ng matanda. Ang boses ay tila isang pabulong na sikreto. Mabuti po at napapangiti na muli si Valentina. Ngunit, dapat pa rin po tayong mag-ingat. Kumunot ang noo ni Carlos. Anong ibig mong sabihin? Nag-atubili si Doña Dolores na para bang nag-iisip kung dapat ba siyang magsalita. Alam nyo, naalala ko tuloy si Ma'am Daniela. Nagsimula ito, ang boses ay puno ng lungkot. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin kung saan napunta ang paborito niyang kwintas na diamante, na wala na lang na parang bula pagkatapos ng aksidente. Natahimik si Carlos. Ang alaala ng aksidente ay isang sugat na hindi pa rin gumagaling. Nagpatuloy si Dolores, mas lalong hininaan ang boses. Mahirap po talaga ang buhay ngayon, sir. Minsan ang mga taong gipit ay nakakagawa ng mga bagay na hindi natin inaasahan, lalo na kung galing sa probinsya. Hindi natin alam ang tunay nilang pagkatao. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Carmen. Hindi na kailangan. Ang lason ay naitanim na. Tumingin si Carlos kay Carmen, na ngayon ay inaakay si Valentina papunta sa silid laruan. Ang simple at inosenteng imahe niya ay biglang nagkaroon ng anino ng pagdududa. Ang babaeng ito ba, na nagdala ng ngiti sa kanyang anak, ay mayroon ding itinatagong kadiliman? Buong araw, ang mga salita ni Dolores ay umikot-ikot sa kanyang isipan. Kinagabihan, hindi na naman siya mapakali. Lumabas siya ng kanyang silid, naglalakad ng walang patutunguhan, hanggang sa mapadaan siya sa kwarto ni Valentina. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sumilip siya sa loob. Ang nakita niya ay muling nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakaupo si Carmen sa tabi ng kama. Binabasahan ng libro si Valentina na mahimbing nang natutulog. Ang ilaw mula sa maliit na lampshade ay nagbibigay ng ginintuang sinag sa kanilang mga mukha. Pagkatapos magbasa, dahan-dahang isinara ni Carmen ang libro, hinaplos ang buhok ni Valentina at inayos ang kumot nito. Isang imahe ng dalisay na pag-aaruga. Isang imahe ng kapayapaan. Naramdaman ni Carlos ang unti-unting paghupa ng pagdududa at selos sa kanyang dibdib. Napalitan ito ng isang bagay na mas malalim. Anuman ang kanyang motibo, anuman ang kanyang nakaraan. Binigyan niya ng ngiti ang anak ko, sabi niya sa sarili. At sa ngayon, iyon lang ang mahalaga. Nagpasya siya. Mananatili si Carmen. Ngunit sa kabilang dako ng Maynila, sa isang mamahaling penthouse, may ibang desisyon na nabubuo. Hawak ni Isabela ang kanyang cellphone. Ang mga kuko na pula ay nagliliyab sa ilalim ng ilaw. Ang kanyang boses ay matalas at puno ng utos.
Hello? Yes, I want you to find out everything about a girl named Carmen mula sa Batangas. May sinabi ang kausap niya sa kabilang linya. I don't care how much it costs. Sagot ni Isabela. Ang mga mata ay kumikislap sa galit. Huwag kang magtitira kahit isang butil ng buhangin. Alamin mo lahat. Lumipas ang mga araw at unti-unting naging pamilyar kay Carmen ang bawat sulok ng mansyon. Ngunit higit sa lahat, naging pamilyar siya sa katahimikan ni Valentina. Natutunan niyang basahin ang mga kilos nito. Ang bahagyang pagsimangot ay nangangahulugang ayaw nito ng ulam. Ang pagyakap sa manika ay nangangahulugang namimiss nito ang ina. At ang maliit na ngiti, ang bihirang ngiti, ay lumalabas lang kapag sila lang dalawa. Naglalaro ng mga tau-tauhang gawa sa gulay o nagkukulong sa ilalim ng kumot na ginawang bahay-bahayan. Ang relasyon naman niya kay Sir Carlos ay nanatiling formal at malayo. Nag-uusap lang sila kapag may kailangan itong iutos o kapag tinatanong nito ang kalagayan ni Valentina. Laging may pader sa pagitan nila, isang pader na gawa sa yaman, kapangyarihan, at isang kalungkutang hindi niya kayang abutin. Pero isang gabi, ang pader na yon ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Isang malakas na kulog ang gumising kay Carmen. Sinundan ito ng isang matalim na kidlat na panandaliang nagpaliwanag sa kanyang silid. Bumuhos ang malakas na ulan, humahampas sa mga bintana na parang may nagagalit na higante sa labas. At sa gitna ng unos, narinig niya ito. Isang mahinang pag-iyak. Agad siyang bumangon at lumabas ng kwarto. Dinala siya ng kanyang mga paa sa silid ni Valentina. Naabutan niya ang bata na nakaupo sa kama, nanginginig sa takot. Ang mga mata ay nanlalaki sa tuwing kumikidlat. Ngunit ang masikinagulat ni Carmen ay ang nakita niya sa tabi nito. Nakaupo si Sir Carlos sa gilid ng kama, pilit na pinapatahan ng anak. Shh, anak. It's just thunder. Daddy's here, sabi nito. Ngunit ang boses niya ay walang epekto. Nang makita siya ni Valentina, iniunat nito ang mga kamay. Men. Pabulong na tawag ng bata. Ang mga mata ay puno ng luha. Napatitig si Carlos kay Carmen. Sa mga mata nito, nakita niya ang isang emosyong hindi pa niya nakikita dati. Pagkatalo. Tila sumusuko na ito sa sarili niyang kapangyarihan bilang isang ama. Tumangulang ito ng bahagya. Isang senyas, isang paanyaya. Walang pag-aalinlangan, lumapit si Carmen. Umupo siya sa kabilang gilid ng kama at marahang hinawakan ng noo ni Valentina. Nag-alab ito sa lagnat. Sir, mataas po ang lagnat niya. Bulong ni Carmen, ang boses ay puno ng pag-aalala. Tumawag na ako sa doktor. Papunta na siya. Mabilis na sagot ni Carlos. Bumalik ang pagiging desidido. Kumuha ka ng maligamgam na tubig at bimpo. Nagkatinginan sila, hindi na bilang amo at kasambahay, kundi bilang dalawang taong may iisang layunin. Ang pagalingin ang batang nasa gitna nila. Buong gabi, ang silid ni Valentina ay naging sentro ng kanilang mundo. Salitan sila sa pagpunas sa nagniningas na katawan ng bata. Si Carlos, sa kabila ng kanyang yaman, ay hindi nag-atubiling maging tagakuha ng tubig, tagapalit ng bimpo. Si Carmen naman, sa kanyang mahinahong paraan, ay hindi tumigil sa pag-awit ng mga oyayi habang hinahaplos ang buhok ni Valentina. Sa mga sandaling iyon, nawala ang lahat ng pader sa pagitan nila. Walang CEO, walang katulong. Tanging 2 taong nag-aalala, gumagalaw, nang may perpektong koordinasyon sa ilalim ng dim na ilaw ng lampara, habang sa labas ay patuloy ang pagbuhos ng ulan. Nang bandang madaling araw, bumaba na rin ang lagnat ni Valentina. Sa wakas, nakatulog na ito ng mahimbing. Ang paghinga ay kalmado na. Sabay silang napabuntong hininga, isang tunog ng pinagsamang pagod at ginhawa. Magtimpla ka ng kape. Sa may balcony tayo. Utos ni Carlos, ngunit ang boses niya ay malumanay na. Walang bahid ng pagkaamo. Sinunod siya ni Carmen.
Paglabas niya sa balcony, naabutan niya si Carlos na nakatanaw sa hardin na basa ng ulan. Ang hangin ay malamig at sariwa. "Salamat, Carmen," sabi nito, hindi tumitingin sa kanya. "Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka kanina." Ito ang unang pagkakataon na narinig niya itong magpasalamat ng may ganitong sinseridad. "Trabaho ko po yon, sir," sagot niya. "Hindi." Pagtatama nito, sa wakas ay lumingon na sa kanya. Ang mga mata nito ay pagod, ngunit may bagong liwanag. "Ang ginawa mo kanina, hindi iyon trabaho. Iyon ay pag-aalaga." Nag-init ang mga pisngi ni Carmen. Umiwas siya ng tingin. Lahat naman po ng may puso ay gagawin iyon. Ngumiti ng bahagya si Carlos, isang pambihirang pangyayari. Siguro nga, matagal nang walang pusong tumitibok sa bahay na ito. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang patak ng ulan mula sa mga dahon ang maririnig. Inabot ni Carlos ang isa sa mga tasa ng kape para ibigay sa kanya. At sa pag-abot niya, ang kanilang mga daliri ay nagdikit. Isang segundo lang iyon. Ngunit para kay Carmen, tila huminto ang mundo. Ang init mula sa tasa ay humalo sa init ng balat ni Carlos. Isang kuryente ang gumapang sa kanyang braso, dumiretso sa kanyang puso at nagpatibok dito ng sobrang bilis. Nag-angat siya ng tingin at nagtama ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, nakita niya ang totoong Carlos Mendoza. Hindi ang bilyonaryo, hindi ang malupit na amo, kundi isang lalaking nalulunod sa kalungkutan, isang lalaking nangungulila. Agad nilang binawi ang kanilang mga kamay, kapwa nahihiya. "Salamat po sa kape," nauutal na sabi ni Carmen at mabilis na tumalikod para itago ang pamumula ng kanyang mukha. Bumalik siya sa loob. Iniwan si Carlos na natitigan sa tasang hawak nito. Ang puso niya ay parang ibong gustong kumawala sa hawla. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang silid, hindi niya mapigilang mapangiti. Sa gitna ng malaking bahay na puno ng lungkot, sa gitna ng unos, nakahanap siya ng isang piraso ng langit. Isang maikling sandali ng init, ng koneksyon, ng isang bagay na hindi niya pa kayang pangalanan. Pumasok siya sa kanyang silid at isinara ang pinto. Ang dibdib ay puno ng bagong pag-asa. Ngunit sa kabilang dulo ng pasilyo, isang anino ang lumabas mula sa dilim. Si Doña Dolores. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit at kumikinang na bagay. Dahan-dahan, lumapit siya sa tapat ng pinto ng silid ni Carmen. Yumuko siya, at sa sahig, maingat niyang inilapag ang isang perlas na hikaw, isang hikaw na pagmamay-ari noon ni Daniela. Pagkatapos, tumayo siya. Isang demonyong nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, at tahimik na naglaho pabalik sa kadiliman. Nagising si Carlos kinabukasan na may kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang haplos ng kamay ni Carmen noong nakaraang gabi ay tila nanatili sa kanyang balat. At ang pakiramdam ng kanilang pagtutulungan ay nagbigay sa kanya ng isang hindi pamilyar na kagalakan. Ngunit ang pakiramdam na yon ay hindi nagtagal. Habang nag-aalmusal, si Valentina ay bahagyang ngumiti nang makita si Carmen. Isang maliit na detalye na hindi nawala sa paningin ni Carlos. May kirot pa rin ng selos, oo. Ngunit meron ding isang uri ng kapayapaan. Ngunit biglang isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa itaas. "Naku po, ang hikaw ko!" Napatayo si Carlos. Si Doña Dolores, ang mukha ay namumutla, ay pababa ng hagdan, halatang nagpapanik. "Anong nangyari, Dolores?" tanong ni Carlos. Ang boses ay agad bumalik sa formal. "Ang hikaw ko, Sir Carlos, ang paborito kong perlas na hikaw, nawawala," sabi nito. Ang boses ay halos paiyak. "Sana naman po ay hindi ko ito naiwan kung saan." Isang segundo lang ang lumipas, ngunit sa isip ni Carlos, umaling-awngaw ang mga salita ni Dolores noong isang araw. Minsan, ang mga taong gipit ay nakakagawa ng mga bagay na hindi natin inaasahan. Pinilit niyang iwaksi ang kaisipan. Hindi,
Hindi si Carmen. Nasaan mo ba huling nakita? Tanong ni Carlos, pilit na pinapanatili ang kanyang kalmado. Sa pasilyo po, sir. Malapit sa mga kwarto. Sagot ni Dolores, ang tingin ay sumulyap ng bahagya sa direksyon ng silid ni Carmen. Naglinis po ako dun kagabi. Tapos, wala na. Hindi ko na makita. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Carlos, ang silid ni Carmen, ang pasilyo kung saan siya naglalakad kagabi nang makita niya si Carmen na umaawit para kay Valentina. Nakita ni Dolores ang reaksyon ni Carlos. Isang maliit, halos hindi nakikitang nangiti ang gumuhit sa mga labi ng matanda, ngunit agad itong nawala at napalitan ng isang kunwari ay malungkot na ekspresyon. Hayaan niyo po, sir. Hahanapin ko na lang po ulit. Baka po nalaglag lang sa kung saan, sabi ni Dolores, ngunit ang kanyang boses ay tila nagpapahiwatig ng iba. Hindi, ako na ang hahanap. Matigas na sabi ni Carlos, hindi niya kayang mawala ang tiwala kay Carmen. Hindi pagkatapos ng gabing iyon, hindi pagkatapos ng ngiti ni Valentina. Pumunta si Carlos sa itaas, ang bawat hakbang ay mabigat. Sumilip siya sa pasilyo. Wala. Tiningnan niya ang buong paligid, umaasa na makita ang hikaw sa ilalim ng isang silya o sa likod ng kurtina. Ngunit wala. Habang papalapit siya sa pinto ng silid ni Carmen, naramdaman niya ang isang kaba. Kung narito ang hikaw, anong ibig sasabihin nito? Nasa tapat na siya ng pinto ni Carmen at doon, sa mismong tapat ng pinto, sa ilalim ng maliit na bitak ng pinto, isang kumikinang na perlas na hikaw. Natigilan si Carlos. Ang tibok ng puso niya ay bumilis. Hawak niya ang hikaw. Maliit ito. Walang halaga sa kanya kung tutuusin. Ngunit ang simbolismo nito, pumasok sa isip niya ang mga salita ni Dolores. Ang kwintas na diamante ni Daniela, na wala na lang na parang bula. At ang hinala niya noon, na matagal na niyang ibinaon sa limot. Tiningnan niya ang hikaw sa kanyang palad. Malamig ito, tulad ng kanyang puso ngayon. Bumalik siya sa kanyang opisina, ang mukha ay punong-puno ng pagdududa. Hinintay niya si Carmen. Nang pumasok si Carmen, nakita niya ang seryosong mukha ni Sir Carlos. Kinabahan siya. Sir, may problema po ba? Tanong ni Carmen. Ang boses ay mahina. Hindi sumagot si Carlos. Inilagay niya ang perlas na hikaw sa mesa sa harap ni Carmen. Nakita mo ba ito, Carmen? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malamig at matalim. Ang bawat salita ay parang isang patak ng yelo. Natigilan si Carmen. Nakita niya ang hikaw. Lumaki ang mga mata niya. Saan niyo po nakuha yan, sir? Gulat na tanong niya. Sa labas ng kwarto mo. Sagot ni Carlos. Walang emosyon sa kanyang boses. Pagmamay-ari ni Doña Dolores yan. Ang tanong ko, Carmen, bakit nasa tapat ng kwarto mo? Hindi makapagsalita si Carmen. Ang kanyang mukha ay namumutla. Alam niyang sa mga sandaling ito, ang anumang paliwanag ay tila walang saysay. Ang ebidensya ay nasa harap niya. At ang tingin sa mga mata ni Carlos ay nagpapakita na ang tiwala ay nawala na. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Hindi lang dahil sa paratang, kundi dahil sa paraan ng pagtingin sa kanya ni Carlos. Para siyang pinaghihinalaan ng isang taong akala niya ay nagsisimula ng magtiwala sa kanya. Sir, hindi po ako ang kumuha niyan. Hindi po ako nagnanakaw. Sabi ni Carmen, ang kanyang boses ay nanginginig. Pinipigilan niya ang luhang gustong kumawala. Maaring mahirap lang po ako, sir, pero may dignidad po ako. Ngunit ang mga salita niya ay tila hangin lang sa tainga ni Carlos. Nakita niya ang pagkasindak sa mukha ni Carmen, ngunit ang pagdududa ay nakatatak na sa kanyang isipan. Carmen, sabi ni Carlos, ang kanyang boses ay mas bumigat. Ang totoo, hindi lang ito ang issue. Bago pa man siya makapagsalita, isang malakas na katok sa pinto ang sumira sa tensyon sa pagitan nila. Bumukas ang pinto at pumasok si Isabela na may dalang isang makapal na brown envelope.
Ang kanyang ngiti ay nakakapanindig balahibo. "Carlos, may magandang balita ako para sa'yo," sabi ni Isabela. Ang mga mata ay nanalo. "Mukhang nalaman na natin ang buong katotohanan tungkol sa iyong kasambahay." Nakatayo si Isabela sa gitna ng opisina ni Carlos. Ang kanyang nangiti ay parang isang matalim na patalim. Si Carmen ay nakatayo sa isang tabi, hindi makagalaw. Ang mukha ay kasing puti ng papel. "Ano ang ibig sabihin nito, Isabela?" tanong ni Carlos. Ang boses niya ay mababa at mapanganib. Ngunit ang tanong ay hindi para kay Isabela, kundi isang huling, desperadong pag-asa na mali ang lahat ng ito. Hindi sumagot si Isabela. Sa halip, mayabang niyang inilapag ang brown envelope sa ibabaw ng makintab na mesa ni Carlos. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan. "Buksan mo, Carlos," sabi niya. Ang boses ay puno ng tamis na lason. "Para sa ikalilinaw ng lahat, para matauhan ka na." Nag-aalangan, kinuha ni Carlos ang envelope. Ang kanyang mga kamay, na sanay humawak ng mga kontrata na nagkakahalaga ng milyon-milyon, ay bahagyang nanginginig ngayon. Binuksan niya ito at inilabas ang mga laman. Isang kopya ng isang police blotter. Ang mga salita ay malabo, ngunit ang pangalan ni Carmen de la Cruz ay malinaw na nakasulat. Isang papel na may mga address. Ang address na ibinigay ni Carmen sa kanya ay may malaking pulang marka ng X. Sa ibaba nito, may ibang address. Isang address sa isang liblib na baryo sa Batangas. At isang litrato, isang kupas na litrato ni Carmen kasama ang isang lalaki. Ang mga ngiti nila ay pilit. "Ano ito?" tanong ni Carlos. Kahit na sa loob niya, nagsisimula ng mabuo ang isang nakakatakot na larawan. "Simple lang, mahal ko." Nagsimulang magsalaysay si Isabela na para bang isa siyang abogadong naglalahad ng kanyang huling argumento. Ang babaeng yan, sabay turo kay Carmen, ay isang magaling na sinungaling. Ang address na ibinigay niya sa'yo, isang bakanteng lote, isang kasinungalingan para lang makapasok dito. Naramdaman ni Carlos ang unang pagkirot. Isang kasinungalingan. Bakit siya magsisinungaling? At ang police report na yan, patuloy ni Isabela, ang kanyang boses ay puno ng panunuya. Isang reklamo ng domestic dispute. Away magnobyo. Pero alam mo ba kung ano ang pinag-awayan nila? Pagnanakaw. Inakusahan siya ng nobyo niyang si Marco ng pagnanakaw ng malaking halaga mula sa kanya. Kaya siya tumakas dito sa Maynila. Hindi para maghanap ng trabaho, Carlos, kundi para magtago. Pagnanakaw. Ang salitang yon ay tumama kay Carlos na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Bigla, ang lahat ng piraso ay nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang nawawalang hikaw ni Dolores, ang nawawalang kwintas ni Daniela, ang pekeng address, ang reklamo ng pagnanakaw, ang init na naramdaman niya sa balcony noong nakaraang gabi ay biglang naging yelo. Ang kuryenteng dumaloy sa kanilang mga balat ay naging kamandag. Naging tanga ako. Isang kumpletong tanga. Nag-angat siya ng tingin mula sa mga papel. Ang kanyang mga mata, na puno na ngayon ng pagkasuklam at galit, ay naghahanap ng kumpirmasyon. Nakita niya si Doña Dolores na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Tumingin sa kanya ang matanda. Walang salitang lumabas sa bibig nito, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsalita ng libu-libong salita. Isang malungkot na pagtango, isang tingin na nagsasabing, "Sinabi ko na sa'yo, iyon na ang huling patak." "Sir, hindi po totoo yan." Nagsimulang magsalita si Carmen, ang boses ay baasag at puno ng luha. "Kasinungalingan po lahat yan. Pakiusap, maniwala po kayo." Ngunit ang kanyang mga salita ay hindi na umabot sa pandinig ni Carlos. Ang nakikita lang niya ay isang babaeng nagmamakaawa, hindi dahil inosente ito, kundi dahil nahuli na ito sa kanyang sariling bitag. Ang tiwalang sinimulan niyang buuin ay gumuho, naging abo sa isang iglap.
Isang malakas na kalabog ang yumanig sa silid nang ihampas niya ang kanyang kamao sa mesa. Tama na! Sigaw niya, ang boses ay isang kulog ng galit na matagal nang naipon. Natahimik ang lahat. Maging si Isabela ay bahagyang napaatras sa tindi ng galit na ipinakita ni Carlos. Hindi na nagsalita si Carlos. Tinalikuran niya silang lahat at mabilis na lumabas ng opisina. Ang bawat hakbang ay mabigat sa puot. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang lumayo bago pa may magawa siyang pagsisisihan niya. Naglakad siya sa pasilyo, ang isip ay nag-aapoy. Isang manloloko, isang magnanakaw, pinapasok niya sa kanyang pamamahay, pinagkatiwalaan niya sa kanyang anak. At habang iniisip niya ito, nakita niya sa dulo ng pasilyo ang isang eksena na lalong nagpasiklab sa kanyang galit. Nakaupo si Carmen sa sahig, binabasahan ng libro si Valentina na nakangiti. Ang parehong Carmen, nakalalabas lang mula sa opisina niya. Ngayon ay nagkukunwaring isang anghel sa harap ng kanyang anak. Ang pagpapanggap, ang kasinungalingan. Carmen! Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, puno ng yelo at apoy ko. Napahinto si Carmen sa pagbabasa. Maging si Valentina ay napatingin sa kanya. Ang ngiti sa mga labi ay nawala. Napalitan ng takot. Lumakad si Carlos palapit sa kanila. Ang muka ay isang maskara ng purong galit. Sa opisina ko. Utos niya, ang boses ay mababa, ngunit puno ng bagsik. Pumasok ka sa opisina ko, ngayon din. Ang bawat hakbang ni Carmen, papasok sa opisina ni Sir Carlos, ay parang pagtapak sa nagbabagang uling. Ang hangin sa loob ay mabigat at puno ng galit. Nakatayo sa isang sulok si Isabela. Ang nangiti sa labi ay hindi pa rin nawawala. Si Doña Dolores naman ay nasa kabilang panig. Ang mukha ay isang maskara ng pekeng pag-aalala. At sa gitna ng lahat, si Sir Carlos, ang kanyang likod, ay nakaharap sa kanya. Nakatingin ito sa malaking bintanang salamin. Sir, nagsimula si Carmen. Ang boses ay halos hindi marinig. Dahan-dahan itong humarap. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, ngunit sa ilalim nito, nakita ni Carmen ang isang nagngangalit na apoy. Walang salita. Kinuha nito ang brown envelope mula sa mesa at ibinato sa paanan niya. Kumalat ang mga papel sa sahig. Ang kanyang litrato kasama si Marco. Ang kopya ng police blotter. Ang patunay ng kanyang kasinungalingan. Ipaliwanag mo. Utos ni Carlos. Ang boses ay kalmado, ngunit nakakakilabot. Napayuko si Carmen, nanginginig ang buong katawan. Anong sasabihin niya? Paano niya ipapaliwanag ang kahihiyan? Na tumakas siya sa isang lalaking nananakit sa kanya. Na nagsinungaling siya dahil sa sobrang takot at desperasyon. Sa harap ng isang taong tulad ni Carlos, ang kanyang katotohanan ay magmumukha lang isa na namang palusot ng isang kawawang babae. Sir, pakiusap po. Iyon lang ang lumabas sa kanyang bibig. Makinig po muna kayo sa akin. Makinig. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Carlos. Nakinig ako, Carmen. Nakinig ako sa mga kasinungalingan mo. Nakinig ako sa mga kwento mo. At naniwala ako. Lumapit ito. Ang bawat hakbang ay tila yumanig sa sahig. Ginamit mo ako, Carmen. Ginamit mo ang kahinaan ko. Ginamit mo ang anak ko. Sigaw niya. Ang galit ay tuluyan ng sumabog. Hindi po totoo yan. Umiiyak na sagot ni Carmen. Mahal ko po si Valentina. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng anak ko. Anggil ni Carlos, itinuro siya nito. Isa kang manloloko. Isang magnanakaw. Sino ang nakakaalam? Baka pati ang hikaw ni Dolores at ang kwintas ng asawa ko ay nasa iyo na rin. Ang bawat salita ay parang isang matulis na punyal na tumatarak sa kanyang puso. Sa sobrang sakit at kawalan ng pag-asa, napaluhod si Carmen. Niyakap niya ang sarili. Humahagulgol sa sahig. Wala na siyang lakas para magpaliwanag. Wala nang saysay. Hinusgahan na siya. Sir, parang awa niyo na po. Maniwala kayo. Pagmamakaawa niya,
Ngunit ang nakita lang ni Carlos ay isang babaeng nagkasala. Isang babaeng nahuli. Tinalikuran siya nito. Umalis ka sa pamamahay ko. Sabi ni Carlos, ang boses ay walang buhay. Kasing lamig ng kamatayan. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka. Ngayon din. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ni Carmen. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Nawala ang kanyang mga luha. Nawala ang sakit. Ang natira ay isang blangkong pakiramdam. Isang pakiramdam ng pagkasira. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga binti ay parang gulaman. Hindi na niya tiningnan si Carlos, si Isabela o si Dolores. Walang salita. Lumabas siya ng opisina. Habang naglalakad siya sa pasilyo, ang mga katulong na nakakasalubong niya ay yumuyuko. Ang iba ay nagbubulungan. Ang iba ay may awa sa mga mata. Para siyang kriminal na naglalakad patungo sa kanyang bitayan. Sa kanyang maliit na silid, kinuha niya ang kanyang lumang bag at sinimulang ilagay ang iilan niyang damit. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Ang kanyang isip ay blangko. Pagkatapos ng ilang minuto, dala ang kanyang maliit na bag. Handa na siyang umalis. Sa kanyang huling paglalakad, palabas ng mansyon, napahinto siya sa paanan ng malaking hagdanan. Nakatayo sa itaas si Valentina. Nakatitig ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Hawak nito ang paborito nitong manika. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Gustong sumigaw ni Carmen. Gusto niyang tumakbo pabalik at yakapin ang bata. Gusto niyang sabihin na babalik siya. Ngunit alam niyang hindi na maaari. Sa mga mata ni Valentina, nakita ni Carmen ang simula ng pagbabalik ng kadiliman. Dahan-dahan, bumitaw ang mga daliri ng bata sa manikang hawak nito. Nahulog ito. Gumulong-gulong pababa sa hagdan. Ang bawat pagbagsak sa bawat baitang tok, tok, tok ay parang isang martilyong pumupukpok sa puso ni Carmen. Huminto ang manika sa kanyang paanan. Ang mukha ay nakatingala sa kanya. Ang mga matang salamin ay blangko at walang buhay. Tulad niya, isang huling luha ang pumatak mula sa mata ni Carmen. Pagkatapos, tumalikod na siya. Binuksan niya ang malaking pinto ng mansyon at humakbang palabas. Pabalik sa mundong walang kasiguraduhan. Sa kanyang pag-alis, ang mabigat na pinto ay sumarado sa kanyang likuran. Klang! Ang tunog ay hudyat ng pagtatapos. At sa loob ng mansyon, ang dating bahay na nagsimula nang magkaroon ng kaunting liwanag ay muling nilamon ng isang nakakabinging katahimikan. Nawala na si Carmen. Sa unang ilang oras, naramdaman ni Carlos ang isang uri ng mapait na tagumpay. Naalis na ang problema. Ang lason sa kanyang pamamahay ay naitapon na. Sa wakas, bumalik na rin sa normal ang lahat. Sabi ni Isabela, habang umiinom ng mamahaling wine sa sala. Ngumiti lang ng tipid si Carlos. Normal? Bakit hindi niya maramdaman? Ang mansyon ay malinis, tahimik, maayos. Ngunit ang katahimikan ngayon ay iba. Hindi ito ang payapang katahimikan. Ito ay ang katahimikan ng isang puntod. Ang bawat sulok ay tila sumisigaw sa isang pangalang hindi na nila maaaring banggitin. Carmen. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, ang eksena ay isang mas malalapang bersyon ng dati. Si Valentina ay nakaupo sa kanyang silya, hindi gumagalaw. Ang pagkain sa kanyang plato ay hindi nagalaw. Nakatingin lang ito sa kawalan, ang mga mata ay blangko. Wala na ang bahagyang kislap na nagsimulang lumitaw noong mga nakaraang linggo. Valentina, kumain ka na, sabi ni Carlos, pilit pinapalambing ang boses. Walang sagot. Anak, nakikinig ka ba kay Daddy? Walang kibo. Para siyang nagsasalita sa isang manika. Ang kanyang perpektong magandang manika na muling nasira. Lumipas ang 2 araw. Ang bawat araw ay mas masahol pa sa nauna. Si Valentina ay hindi na lumalabas ng kanyang silid. Hindi na nito hinahawakan ang kanyang mga laruan. Tumigil na rin itong kumain. Isang gabi, isang sigaw ang gumising sa buong mansyon.
Natagpuan ni Carlos si Valentina sa kanyang kama. Nangingisay. Ang katawan ay nagnininga sa lagnat. Tawagin ang doktor. Bilis! Sigaw niya sa mga kasambahay. Ang puso niya ay dinudurog ng takot. Pagdating ng doktor, ang balita nito ay mas masakit pa sa isang sampal. Ang lagnat niya ay sintomas lang, Mr. Mendoza. Paliwanag ng matandang doktor. Nakararanas siya ng matinding psychological distress, isang trauma. May nangyari ba nitong mga nakaraang araw? Isang biglaang pagbabago? Napayuko si Carlos. Ang mga salita ng doktor ay parang mga kutsilyong tumutusok sa kanyang budhi. Kailangan niyang bumalik sa dati niyang estado. Sir, patuloy ng doktor. Kailangan niyang maibalik kung anuman ang nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad. Kung anuman o sino man ang nawala. Gumuho ang mundo ni Carlos. Pagkaalis ng doktor, umupo siya sa tabi ng kanyang anak na walang malay. Ang maliit na mukha nito ay namumutla. At sa gitna ng kanyang pagkakatulog, isang salita ang paulit-ulit na binubulong ng mga labi nito. Isang pirapirasong salita. Men, Cartman. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng pader ng pagmamataas at galit sa puso ni Carlos. Ang natira na lang ay ang hubad na katotohanan ng kanyang pagkakamali. Ano ang nagawa ko? Naalala niya ang itsura ni Carmen sa opisina. Ang takot sa mga mata nito. Ang panginginig ng boses nito habang nagmamakaawa. Hinusgahan niya ito base sa mga papel na inilatag ni Isabela, hindi sa mga matang nakita niyang nag-alaga sa kanyang anak. Hinusgahan niya ito base sa kanyang sariling pride, hindi sa kabutihang naramdaman niya sa puso nito. Isang biktima, hindi isang kriminal. At pinalayas niya ito, itinapon na parang basura. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan, isang desisyon na pinanghahawakan niya ng may buong determinasyon. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Hindi na siya nagpaalam kahit kanino. Kinuha niya ang folder na iniwan ni Isabela, ang parehong folder na ginamit niya para husgahan si Carmen. Ngayon, gagamitin niya ito para hanapin siya. Tiningnan niya ang address sa Batangas. Ang totoong address. Nagmaneho siya sa gitna ng gabi. Ang tanging gabay ay ang liwanag ng buwan at ang nag-aalab na pagsisisi sa kanyang dibdib. Pagdating niya sa maliit at simpleng baryo, nagtanong-tanong siya. Isang matandang babae, isang kapitbahay, ang nakausap niya. Si Carmen? Oo. Isang napakabuting bata, sabi ng matanda. Naawa nga ako dyan. Laging sinasaktan ng nobyo niyang si Marco, isang tamad at sugarol. Kaya nga siguro, yan umalis. Para makatakas. Ang bawat salita ng matanda ay isang dagdag na bigat sa konsensya ni Carlos. Alam niyo po ba kung saan siya nagpunta sa Maynila? Tanong niya. Naku iho, wala siyang sinabi. Pero ang sabi ng nanay niya, tumutuloy daw siya sa isang maliit na boarding house sa may bandang Pasay. Doon daw sa mga murahan lang. Pinasalamatan niya ang matanda at bumalik sa kanyang sasakyan. Ang kanyang isip ay kumakarera. Pasay. Isang karayom sa isang bunton ng dayami, ngunit hindi siya susuko. Gagamitin niya ang lahat ng kanyang koneksyon, lahat ng kanyang pera. Hahanapin niya si Carmen, hahanapin niya ito at luluhod siya kung kinakailangan. Pagbalik niya sa Maynila, agad siyang nag-utos sa kanyang mga tauhan. Pagkatapos ng ilang oras ng paghahanap, isang tawag ang kanyang natanggap. Mayroon na silang address. Dali-dali niyang pinatakbo ang sasakyan, sinusuong ang masisikip na kalye ng Pasay. Huminto siya sa isang lugar na puno ng maliliit na bahay at eskinita. Bumaba siya ng sasakyan. Ang lugar ay madilim at magulo. Malayo sa mundo na kanyang ginagalawan, ngunit hindi niya ito ininda. May isang bagay lang sa isip niya. Habang naglalakad siya sa isang madilim na eskinita, sumusunod sa direksyong ibinigay sa kanya, natigilan siya. Sa dulo ng eskinita, sa ilalim ng isang nag-iisang ilaw ng poste, nakita niya ito.
Nakita niya si Carmen, ngunit hindi ito nag-iisa. May isang lalaking humaharang sa kanyang daan. Si Marco. Mahigpit nitong hinawakan ang braso ni Carmen. "Akala mo matatakasan mo ako, ha?" Narinig ni Carlos na sabi ng lalaki. Ang boses ay puno ng bagsik. "Saan ang pera? Akin na." Nanginginig si Carmen sa takot. Pilit na kumakawala. Sa sandaling iyon, ang pagsisisi sa puso ni Carlos ay napalitan ng isang nag-aalab na galit. Isang galit na hindi para kay Carmen, kundi para sa lalaking nasa harap niya. At para sa sarili niyang naging dahilan kung bakit si Carmen ay nasa ganitong sitwasyon. Walang pag-aalinlangan, nagsimula siyang maglakad palapit. Ang bawat hakbang ay tahimik, ngunit puno ng panganib. Hindi na nag-isip si Carlos. Ang tanging nakita niya ay si Carmen, nanginginig sa takot, at ang lalaking umaapi dito. Sa isang iglap, nawala ang bilyonaryong CEO. Ang natira ay isang lalaking handang gawin ang lahat para itama ang isang pagkakamali. "Bitiwan mo siya." Ang boses ni Carlos ay hindi malakas, ngunit puno ito ng awtoridad na tila kayang magpatigil ng mundo. Napalingon si Marco, ang mukha ay puno ng pagkagulat. Nakita niya ang isang lalaking nakapormal na damit, mamahalin ang sapatos, at halatang hindi nababagay sa eskinitang yon. "Sino ka ba, ha? Huwag kang makialam dito." Sigaw ni Marco, lalong hinigpitan ng hawak sa braso ni Carmen. "Sinabi kong bitiwan mo siya." Ulit ni Carlos. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sa halip na sumunod, tinulak ni Marco si Carmen papunta sa pader at hinarap si Carlos. "Gusto mo ng gulo, mayaman?" Isang mabilis na suntok ang pinakawalan ni Marco, diretso sa mukha ni Carlos. Ngunit bago pa man ito tumama, humakbang si Carlos paharap. Tinanggap ang suntok sa kanyang balikat habang itinutulak palayo si Carmen para hindi ito masaktan. Napangiwi siya sa sakit, ngunit hindi siya umatras. Sinamantala niya ang pagkabalanse ni Marco at malakas niya itong itinulak. Bumagsak si Marco sa sahig. Ang ingay ng kanilang komosyon ay umalingaw-ngaw sa eskinita at isa-isang nagsilabasan ng mga tao mula sa kanilang mga bahay. Nang makitang marami nang nakatingin, mabilis na tumayo si Marco at tumakbo, naglaho sa dilim. Naiwan sa eskinita ang katahimikan. Si Carmen na umiiyak sa isang sulok at si Carlos na humihingal, hawak ang masakit na balikat. Dahan-dahang lumapit si Carlos kay Carmen. "Ayos ka lang?" tanong niya. Ang boses ay malumanay na ngayon. Tumangulang si Carmen, hindi makatingin sa kanya. Puno ng hiya at takot, sinubukan niyang tumayo para umalis. "Salamat po, sir. Pero kailangan ko na pong..." "Carmen, sandali." Hinawakan niya ang kamay nito. Ang parehong init, ang parehong kuryente. Ngunit ngayon, hindi na nila ito binawi. "Wag po, sir. Kasalanan ko po lahat." Umiiyak na, sabi ni Carmen. "Sana hindi na lang po ako nagsinungaling." "Shh!" sabi ni Carlos, hinigpitan ng hawak sa kamay nito. Ako ang may kasalanan. Dapat nakinig ako sa'yo. Dapat naniwala ako sa'yo." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Carmen, mga matang puno ng luha. "Patawarin mo ako, Carmen," sabi niya. Ang boses ay basag. "Naging bulag ako. Hinayaan kong lamunin ng pride at pagdududa ang puso ko. Patawarin mo ako." Sa sandaling iyon, sa gitna ng maruming eskinita, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, tuluyan ng gumuho ang pader sa pagitan nila. Doon na ikinuwento ni Carmen ang lahat. Ang pambubugbog ni Marco, ang perang ninakaw nito mula sa kanya, ang dahilan kung bakit siya tumakas. Habang nagsasalita siya, hindi bumitaw si Carlos sa kanyang kamay. Tahimik na nakikinig. Ang bawat salita ni Carmen ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Nang matapos si Carmen, katahimikan ng namayani. Pagkatapos, nagsalita si Carlos. "May isa pa tayong kailangang malaman," sabi niya.
Kinuha niya ang kanyang cellphone. Pagkatapos ng insidente sa hikaw, nagpakabit ako ng isang hidden camera sa may grand hallway para lang kung sakali. Hinanap niya ang recording nung gabing iyon. At doon, sa maliit na screen ng kanyang cellphone, nakita nila ang lahat. Nakita nila si Doña Dolores, palingalinga, tinitiyak na walang nakakakita. At pagkatapos, dahan-dahan nitong inilapag ang hikaw sa tapat ng pinto ni Carmen. Isang malinaw na akto ng paninira. Napapikit si Carlos. Ang lalim ng pagkakamali niya ay mas masakit pa kaysa sa suntok na natanggap niya. Nilinlang siya. At sa kanyang pagkabulag, sinaktan niya ang nag-iisang taong nagdala ng liwanag sa kanyang pamilya. Carmen, sabi niya, ang boses ay puno ng pagsusumamo. Bumalik ka na sa amin, umiling si Carmen. Sir, hindi na po tama. Para kay Valentina, pagputol ni Carlos. Kailangan kanya, Carmen. Nasa panganib ang buhay niya dahil sa akin, dahil sa katangahan ko. Pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Isang mahabang katahimikan at kailangan din kita. Halos pabulong niyang dugtong ang pinakatotoong salita na lumabas sa kanyang bibig sa loob ng maraming taon. Dinala niya si Carmen pabalik sa mansyon. Ang biyahe ay tahimik, ngunit ang katahimikan ay hindi na malamig. Puno na ito ng mga bagay na hindi masabi ng mga salita. Pagdating nila, naabutan nila ang doktor na kalalabas lang ng silid ni Valentina. Hindi maganda ang lagay niya, Mr. Mendoza. Hindi siya tumutugon sa gamot. Malungkot na sabi ng doktor. Hindi na nagsalita si Carlos. Tumingin lang siya kay Carmen. Tumango si Carmen. Ito na yon. Dahan-dahan, pumasok si Carmen sa madilim na silid ni Valentina. Ang bata ay nakahiga, maputla. Ang paghinga ay mababaw. Umupo si Carmen sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Valentina. Malamig ito. At pagkatapos, nagsimula siyang umawit. Ang parehong uyayi na kinanta niya noong unang gabi. Isang himig na galing sa probinsya, isang himig na puno ng pagmamahal at pag-asa. Dandansoy, bayanta ikaw. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula. Ngunit habang tumatagal ay nagiging mas matatag ito. Pinupuno ang silid ng init at liwanag. Nakatayo si Carlos sa may pinto. Pinapanood ang lahat. Ang puso niya ay halos sumabog sa pinaghalong sakit at pag-asa. Pabayin na lang. Sa pagpapatuloy ng kanta, isang himala ang nangyari. Isang daliri ni Valentina ang gumalaw. Pagkatapos, dahan-dahang iminulat ni Valentina ang kanyang mga mata. Ang unang nakita ni Valentina, pagmulat ng kanyang mga mata, ay ang mukha ni Carmen, na naliligo sa ginintuang ilaw mula sa lampshade, umaawit para sa kanya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ng bata. Mahina niyang itinaas ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Carmen. Men, bulong niya ang kanyang unang salita sa loob ng maraming araw. Napahagulgol si Carmen, hindi sa lungkot, kundi sa purong kagalakan. Niyakap niya si Valentina ng mahigpit at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang gumanti ng yakap ang bata. Sa may pintuan, tahimik na lumuluha si Carlos habang pinapanood ang himala. Ang 2 taong pinakamamahal niya ay magkayakap, isang buhay na larawan ng pagpapatawad at paghilom. Alam na niya ang dapat niyang gawin. Kinabukasan, ipinatawag ni Carlos ang lahat. Si Isabela, na dumating ng may pagtataka. Ang buong pamilya ni Daniela, na puno ng pagdududa. At si Doña Dolores, na hindi alam ang naghihintay sa kanya. Nang kumpleto na ang lahat sa sala, lumabas si Carlos, kasama si Carmen sa kanyang tabi. Ano ang ibig sabihin nito, Carlos? Mataray na tanong ni Isabela. Hindi siya pinansin ni Carlos. Humarap siya kay Doña Dolores. Tapos na ang serbisyo mo dito, Dolores. Makakaalis ka na. Malamig niyang sabi. Pero Sir Carlos, anong kasalanan ko?
Nagkunwaring nagtatakang tanong ng matanda. Walang salita. Itinutok ni Carlos ang kanyang cellphone sa isang malaking screen sa pader. Ang video ng paglalagay ni Dolores nang hikaw sa tapat ng pinto ni Carmen ay umere para makita ng lahat na tahimik ang buong silid. Si Doña Dolores ay namutla. Walang ano-ano. Inamin niya ang lahat na siya ay malayong kamag-anak ni Daniela at ginawa niya yon para protektahan ang alaala ng pamangkin. Ang alaala ni Daniela ay hindi kailangan ng proteksyon mula sa kasinungalingan. Matigas na sabi ni Carlos, "Umalis ka na." Walang nagawa ang matanda, kundi umalis sa mansyon, dala ang kanyang kahihiyan. Pagkatapos, hinarap ni Carlos ang pamilya ni Daniela at si Isabela. "Alam ko ang iniisip ninyo," nagsimula siya, "na hindi siya nababagay dito, na ang estado niya sa buhay ay hindi kapantay ng sa atin." Tumingin siya kay Carmen, hinawakan ang kamay nito ng mahigpit. "Nagkamali kayo at nagkamali rin ako." Pagpapatuloy niya, ang boses ay puno ng emosyon. "Hinayaan kong husgahan siya base sa pera at pinanggalingan. Ngunit ang babaeng ito, tinaas niya ang kamay nilang magkahawak, ay mayaman. Mas mayaman pa sa ating lahat. Mayaman siya sa kabutihan, sa pasensya, at sa pagmamahal, mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera ko. Binigyan niya ng ngiti ang anak ko nang ako mismo ay hindi magawa. Binigyan niya ng init ang tahanang ito na matagal nang malamig. Siya ang nagturo sa akin na ang tunay na paghilom ay hindi nanggagaling sa paglimot sa nakaraan, kundi sa pagbubukas ng puso sa kasalukuyan. Kaya sa harap ninyong lahat, gusto kong sabihin," humarap siya kay Carmen. "Ang buong mundo nila ay tila naglaho at sila na lang dalawa ang natira." Dahan-dahan, lumuhod si Carlos sa harap ni Carmen, hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang lalaking nagmamahal, walang singsing na diamante. Sa halip mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na bagay, isang singsing na gawa sa pinilipit na dahon, isang bagay na ginawa ni Valentina kaninang umaga habang sila ay naglalaro. Simple, mura, ngunit puno ng kahulugan. "Carmen de la Cruz," sabi niya, ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. "Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo at hayaan mo akong palitan ang bawat luhang iyon ng habambuhay na kaligayahan. Will you build a home with us? Will you marry me?" Natahimik ang lahat. Maging si Isabela ay natulala, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Carmen, humahagulgol na, ay hindi makapagsalita. Tumango na lang siya ng paulit-ulit, isang sagot na mas malakas pa sa anumang salita. Isinuot ni Carlos ang singsing na dahon sa kanyang daliri. Perpekto itong nagkasya. Tumayo siya at niyakap ito ng mahigpit. At sa unang pagkakataon, ang mansyon ay napuno ng tunog ng palakpakan mula sa mga kasambahay na tahimik na nanonood. Makalipas ang ilang buwan, ang mansyon ay hindi na isang malamig na museo. Naging isa na itong tunay na tahanan. Ang mga bintana ay laging bukas, pinapapasok ang sikat ng araw at ang tunog ng mga tawanan. Isang hapon, sa hardin, si Carlos ay nagbabasa ng dyaryo habang pinapanood sina Carmen at Valentina na nagdodrawing sa isang maliit na mesa. Si Valentina ay isa ng masayang bata, puno ng buhay. Ang kanyang boses ay malinaw na ngayon at ang kanyang tawa ay ang pinakamagandang musika sa pandinig ni Carlos. "Tapos na po!" Masayang sabi ni Valentina. Ipinakita niya ang kanyang drawing sa kanila. Isang larawan ito ng 3 tao na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking bahaghari. Isang lalaki, isang babae, at isang maliit na bata. "Ang ganda naman, anak," sabi ni Carlos, ginulo ang buhok nito. Ngumiti si Valentina. Tumingin siya kay Carmen, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagmamahal. "Tingnan mo po," sabi niya. Itinuro ang babae sa drawing.
Hinawakan niya ang kamay ni Carmen at sa pinakamalinaw at pinakamatamis na boses, sinabi ang salitang matagal nang gustong marinig ng lahat. Mama! Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Carlos. Hindi luha ng pagsisisi, kundi luha ng purong kaligayahan. Tumingin si Carmen sa kanya. Ang mga mata nito ay puno rin ng luha. Ngumiti sila sa isa't isa. Isang ngiti na nagsasabing nakauwi na sila. Niyakap nilang dalawa si Valentina, isang pamilyang binuo hindi ng dugo o ng yaman, kundi ng pag-ibig na kayang maghilom ng pinakamalalim na sugat. Habang papalubog ang araw, nag-iwan ito ng ginintuang sinag sa kanilang tatlo. Isang paalala na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na isang napakagandang umaga. Dahil kapag ang puso ay natutong magmahal ng totoo, ang estado sa buhay o ang anino ng nakaraan ay nawawalan ng anumang kahulugan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Carlos, Carmen, at ng kanilang munting anghel na si Valentina. Mga minamahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama namin sa kwentong ito. Hindi nyo lang kami pinakinggan, bagkus sinamahan ninyo ang bawat karakter sa kanilang pagtawa, pag-iyak, at pagbangon. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, naramdaman ko rin ang bigat sa puso ni Carlos, ang tapang sa kabila ng takot ni Carmen at ang pananabik sa tinig ni Valentina. Dahil ang kwentong ito ay higit pa sa isang simpleng love story. Ito ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal ay may kakayahang maghilom ng pinakamalalim na sugat, na ang pagpapatawad, lalo na sa ating mga sarili, ang unang hakbang tungo sa tunay na kalayaan. At higit sa lahat, na laging may pag-asa kahit sa pinakamadilim na sandali ng ating buhay. Sana, sa pagtatapos ng ating kwento, ay may isang aral o inspirasyon kayong napulot at isinapuso. Inaanyayahan ko po kayong mag-iwan ng inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang tumatak sa inyo? Nais kong marinig ang bawat isa sa inyo. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyo. Hanggang sa ating susunod na kwento.